Amang Diyos na sa langit, ikaw po ang Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami ay dumudulog sa inyo sa gabing ito upang hingin na pagpalain mo yung inyong mga salita, Panginoon. I-bless mo, magkaroon ng power ang iyong salita, magkaroon ng karunungan ang pangaral ko, at ganun din po Lord, matuto kami sa mga salita mo. Pagpalain mo yung salita mo na maging blessing ito sa aming mga puso, Panginoon. Pagpalain mo rin yung ating mga tagapanood, tagapakinig, Panginoon. Pagpalain mo yung himpapawid. Pagpalain mo yung YouTube, ang Facebook, yung mga cellphone na pinapanooran namin ng mga mensahe mo. Pagpalain mo yung kagalingan ng mga tao, yung himala mo, pagpapalaya mo. Salamat po. Ang blessing ay aming na-receive, aming tinatanggap, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So, alam mo ba yung bilang chapter 18? Isulat yung bilang chapter 18. Diyan yung makikita na unang panahon, yung mga bahagi ng pari, bahagi ng mga libita. Kasi ang mga libita ay kamag-anak ng mga pari. At sila yung katuwang sa pag-aasikaso sa templo. Kaya lang hindi sila pinahintulutan na pumasok sa dakong kabanal-banalan kasi sila ay mamamatay. Kasi ang may tungkulin lamang doon sa dakong kabanal-banalan ay ang mga pari at yung kanyang mga anak. Yun lang ay may tungkulin doon. Kaya dapat natin makita na nandoon na sila sa lumang tipan. At yung mga libita, yun sila yung tumatanggap ng ikapo at mga handog ng mga Israel o ng taong bayan. Sila yung tumatanggap. Tapos, yung ikapo na yon, magbubukod din sila ng ikapo din tapos ibigay sa mga pari. Kaya yung ikapo na yon sa mga pari, yan ay pag-aari ng Diyos. Pag-aari po yan ng Diyos. Kaya binilinan sila ng Panginoon yung mga libita na pagkatapos yung matanggap ang mga ikapo sa mga Israelita, magbukod kayo ng pinakamainam na bahagi at ibigay nyo rin sa mga pari. Pagka ikapo sa ikapo, 10% na matatanggap nila sa Israel, sa bayan ng Diyos, tapos bubukod din sila ng 10% at ibibigay nila doon sa mga pari. Kasi ang mga pari, yan po yung katuwang nila yung mga kamag-anak ng mga libita. Kaya yung sabi ng Panginoon, kapag hindi kayo nagbigay ng inyong ikapo sa mga pari, mamamatay kayo. Matindi ang batas ng ikapo. Mamamatay kayo pag hindi nyo ibinigay yung bahagi ng pinakamainam sa mga pari. Mamamatay kayo. Yun yung paalala ng Panginoon sa mga libita. Kaya, basahin nyo na lang yung bilang 18. Kaya, sabi diyan sa Mateo chapter 21, verse 42, verse 43 hanggang verse 44, verse 45 hanggang verse 46. Sunod-sunod na verse. Matthew chapter 31, verse 42 hanggang verse 46. Sabi dito sa 42, nagpatuloy si Jesus. Hindi ba niyo nababasa sa kasulatan? Yung kanyang kausap dito, yung mga pari at mga paraseo. Mga pari at mga paraseo ang kanyang kausap dito. Sabi niyan, hindi ba niyo nababasa sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. So, ang batong itinakwil na yan, si Lord yan, si Jesus Christ yan. Yung tagapagtayo ng bahay, yung mga pari, sila yung pinagkatiwalaan ng Diyos sa sambayang ng Panginoon. Sa mga tao, sila yung pinagkatiwalaan na magturo ng mga salita ng kautusan ng Panginoon sa mga tao. Sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, nandiyan pa rin yung mga pari na yon at mga paraseo. Ang sabi diyan, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kaya yung tagapagtayo ng bahay, yung mga pari, sila nagpupundasyon para may yung sambahayan ng Diyos. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hangang pagmasdan. So, ang Diyos na pong gumawa noon. Kaya,
Alam mo yung propesya ng pagtakwil ng mga pari at mga parasiyo kay Jesus Christ? Yan po yung tinutukoy diyan, yung batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay. Sabi diyan sa 43, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. So, ang kaharian ng Diyos, yung paghahari ng Diyos ay binawi yan sa mga pari. Binawi. Kinuha ng Panginoon at binigay sa mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Binawian sila ng kaharian. Binawian sila ng pangangalaga sa mga tao. At ibigay sa mga masunurin sa kalooban ng Diyos. Ang bumagsak sa batong ito ay magkadurog-durog at ang mabagsakan ay nito'y magkaluray-luray, sabi ng Panginoon. Sabi diyan, ang bumagsak sa batong ito, ang ibig sabihin yung bumagsak sa Panginoon ay magkadurog-durog at ang mabagsakan ito ay magkaluray-luray. Sa 45, nung marinig ito ng mga punong pari at ng mga parasiyo, ang mga talinhaga ni Jesus, naunawaan nilang sila ang tinutukoy niya. Kaya, nung marinig nila, naintindihan nyo ng mga pari at mga parasiyo na sila yung sa salita ng Panginoon na talinhaga ni Jesus, naunawaan nilang sila ang tinutukoy niya. Siya ay dakpin sana nila, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala naman ito na si Jesus ay isang propeta. Amen. Kasi against talaga kay Lord yung mga pari na yun. Against talaga yung mga parasiyo na yun, yung mga tagapagturo ng kautusan kay Jesus Christ nung dumating sa mundong ito. Laban sila sa Panginoon. Kalaban nila si Jesus Christ. Kaya binawi yung kaharian sa kanila. Yung paghahari ng Diyos. Sino ba ang pinagharian ng Diyos? Hindi tayo. Tayong mga mananampalataya. Kaya binawi yan ng Panginoon at binigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Binawi yun sa kanila. Amen. Binawi sa kanila. Kaya dito sa Hebreo chapter 7, verse 11, verse 12, verse 13. Hebreo chapter 11, verse 11, verse 12 hanggang 13. Batay sa pagkapari ng mga Levita, ang kautusan ay binigay sa mga Israelita. Kasi tungkol pa rin ito sa pagbigay ng ikapo. Kung babasahin niyo ang kabuuan ng chapter na yan sa verse, batay sa pagkapari ng mga Levita, ang kautusan ay ibinigay sa mga Israelita kung ang pagkapari ng mga Levita ay walang kapintasan. Kung ang pagkapari daw ng mga Levita ay walang kapintasan, hindi na sana kailangan pa ng ibang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek at ayon sa pagkapari ni Aaron. Si Melchizedek kasi hari ng Salem. So, tinawag din siyang saserdote ng kataas-taasan si Melchizedek. Amen. Kaya diyan unang nagbigay si Abraham ng ikapo kay Melchizedek. Kaya wala pa man si Israel, wala pa man si Moises, mayroon ng ikapo na binibigay ang mga tao. Amen. Kaya nauna na po yung pagbigay ng 10 bahagi. Amen. So, kung sabi diyan, kung ang pagkapari daw ng mga Levita ay walang kapintasan, hindi na sana kailangan pa ng ibang pari na ayon sa pagkapari ni Melchizedek at ayon sa pagkapari ni Aaron. Kasi itong mga paring ito ay namamatay. Hindi sila nakapagpapatuloy sa paglingkod kasi namamatay sila. Si Aaron ay pari din. At ang mga Levita ay yan yung mga kamag-anak nila, yun yung mga katuwang nila sa templo. Pero si Aaron lang yung may karapatan sa dakong kabanal-banalan at yung kanyang mga anak. Kaya yung mga Levita, binagbawalan pumasok yan sa dakong kabanal-banalan kasi mamamatay silang lahat kapag pumasok sila doon. Amen. Mababasa yun sa bilang 18 yun. Bilang 18. So sabi diyan, sa 12, nang baguhin ang pagkapari, kailangan din baguhin ang kautusan. So yung mga tao dito, pag binago daw yung pagkapari, ibig sabihin, pag inalis yung mga pari, yung mga Levita, kailangan din baguhin ang kautusan. Amen. Kailangan baguhin ang kautusan. So, ano ba sa kautusan ang kinuha ng Panginoon at inalisan ng bisa? Yung 10 utos, hindi po yan inalis, kundi nandiyan pa rin. Pamabasa po natin yan sa Matthew chapter 19, verse 16 hanggang 17, 18, hanggang 19. So, yung mayaman na nagtanong sa Lord kung paano niya makamit yung buhay na walang hanggan. So, sabi ng Lord, sundin mong utos. Ang sabi ng mayaman, alin sa mga yun? Huwag kang papatay, huwag kang magnakaw, huwag kang magsaksi na walang katotohanan,
igalang mo ang iyong ama't ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yan ay nakalagay sa 10 utos ng Panginoon. Kaya, sabi ng iba, wala na daw ang 10 utos. Pero kung si Jesus Christ ang tatanungin natin, nandyan pa rin ang 10 utos. Kaya, basta tayo, maging maingat tayo sa mga mangaral nating napapakinggan. Kasi, nagmamarunong yun sila, pero nakita natin na hindi naman talaga sila marunong. Kasi nga, nandyan pa rin ang 10 utos. Hindi naman po yan nawala. Kasi nga, kautosan na po yan ng Panginoon na hindi inalis ng Diyos. Kasi yan po yung nagtuturo sa atin para makasunod sa ating Panginoon, yung kautosan na yan. Kaya, pag binago daw ang pagkapari, ibig sabihin, pinalitan ng pagkapari, ay babaguhin din yung kautosan. So, nilahat na po nila. Kaya, kapag binago ang pagkapari, babaguhin din yung kautosan. Pero, yung kautosan, ano ba sa kautosan ang binago? Mayroong mga bahagi ng kautosan na inalis. Pero yung karamihan ay nandiyan pa rin sa mga kautosan na hindi naman po talaga binago yun. May mga bagay lang sa kautosan na talagang binago na kailangan natin na i-aral maigi. Kaya kayo, kapag kayo nagtuturo, wag na kayo magturo tungkol sa mga pari, sa mga libitan na nagtatanggap sila ng ikapo. Kasi wala na sila. Kasi binawian na sila ng kaharian ng Panginoon. At pag binago yung pagkapari, kailangan din baguhin ang kautosan. Pero yung 10 utos nandyan pa rin. Hindi po kasama doon sa pagbabago ng kautosan yung 10 utos. Kaya matibay po yung sinasabi ng Panginoon, sundin mo ang utos. Matthew 19 verse 16 hanggang 17, 18 hanggang 19. Amen. Amen po ba? Kaya huwag tayong basta-basta, hindi ko mo kilala, hindi ko mo maraming tagapanood, tagapakinig. Basta na lang tayo naniniwala. Amen po ba? Kaya dapat, hindi yun ang batayan natin, kundi magsuri din tayo. Talagang magtanong tayo sa ating pastor. Pastor, wala na po talaga ang 10 utos. Mayroon pa. Wala namang inalis si Lord. Wala namang binago si Lord sa 10 utos. Kaya, huwag tayo agad-agad naniwala na kung maraming tagapanood, tagapakinig, ay maniniwala na tayo agad kasi marami pong mga madayang espiritu ngayon. Amen. Kaya, pag binago daw yung pagkapari, kailangan din baguhin ang kautosan. Nilahat na po nila yan. Wala nang pari, wala nang kautosan. Kaya pag nagtuturo kayo sa giving, huwag niyo sabihin na ang mga pari ay tumatanggap pa rin ikapo. Kasi inalis na sila ng Panginoon. Amen. Inalis na sila ng Lord. Yung mga pari at yung mga libita. Kasi ang mga libita, pari din yan sila. Kasi katuwang sila ng mga pari sa pagtatrabaho sa loob ng templo. Yung bawal lang sana yung doon sa kaloob-looban kasi ang may bahagi lang nun, yung talagang yung pari at saka yung kanyang mga anak, yung may bahagi lang doon sa pag-asikaso doon sa dako ng kabanal-banalan. Si banal na banal yun. Kapag pumasok sila doon, mamamatay silang lahat. Yan ang sabi na kapag binabasa niyo yung bilang 18 hanggang pababa. Amen. May matindi pa nga nabilin doon kapag hindi nagbigay na ikapo yung mga libita sa mga pari, mamamatay sila. Kaya matindi talaga ang batas na ikapo. Kaya huwag natin baliwalain. Kaya lagi kong pinapaalala sa inyo, maging faithful kayo kay Lord, maging tapat kayo sa Panginoon kasi ang hindi pagsunod sa mga utos ng Panginoon ay mayroong bungang kasalanan. Amen. Mayroon talagang bubungahin yan. Kaya ang ikapo, hindi yan kasama sa kautosan na inalis. Kasi sabi nga sa chapter ng Mateo, verse 23, dapat gawin ang pag-ikapo. Ang wala lang sa mga Pariseo, yung pag-ibig sa Diyos, yung katapatan sa Diyos, yung habag sa kapwa, yun yung wala sa kaya sabi ng Lord, wag nyo rin kaligtaan ang mahalagang turo ng kautosan. Dapat ninyong gawin ang pag-ikapo. Kasi yun yung ginagawa nila. Kaya wag nyo rin kaligtaan ang pag-ibig, katapatan, pagkahabag. Kaya sabi ng Lord, dapat gawin ang pag-ikapo. Kaya mababasa mo rin sa Mateo 23 at saka Lucas 11 verse 42. Kaya mapansin natin na hindi yan kasama sa inalis. Sabi ng iba, inalis na daw yung ikapo. Pero hindi pa yan inalis kasi sinang-ayunan pa nga yan ng Panginoon. Amen po ba? Sinang-ayunan niya ng Lord na dapat gawin. Ano ba ibig sabihin ng dapat gawin? Dapat sundin. Amen. Dapat sundin.
Huwag tayo agad-agad naniwala na kahit na marami pang tagapanood, tagapakinig yan, basta-basta tayo naniwala. Kasi nga, mas paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Amen. Mas paniwalaan natin ang salita ng Diyos kasi ang Panginoon mismo ang sumang-ayon dyan na dapat gawin ang pag-ikapo. Amen. Kaya huwag na kayong magturo na yung mga pari, mga libitan na tumatanggap sila ng ikapo kasi wala na sila. Binura na sila nun sa kasaysayan. At ang Panginoon ay nagtawag ng fivefold ministry, apostol, propeta, evangelista, pastor, at guro. Kaya mapansin natin na yung 5 na yan, yun ang nagpapatag sa iglesia. Sila yung nagpapatibay sa mga tao sa pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos. Kaya mapansin natin na bago umakyat si Jesus Christ sa langit, nagbigay siya ng mga kaloob. Iyon nga yung apostol, propeta, evangelista, pastor, at guro. Kaya yung 5 na yan yung naging kasangkapan ng Diyos para patibayin ang simbahan o ang iglesia. Kaya yung 5 na yan ay nagtutulong-tulong sila para patibayin ang mananampalataya. Mababasa mo yan sa Ephesians chapter 4 verse 11. Ephesians chapter 4 verse 11, i-review nyo lang kasi nga mahalaga na may alam talaga tayo sa salita. Yun yung pinalit doon sa mga pari. Amen. Yun ang pinalit doon sa mga libita. Yung fivefold na yan. Kaya kung mababasa natin yung Gawa chapter 2 verse 32 hanggang 37, nung magbinta sila ng bahay at lupa at bukid, inilagay nila ito sa paanan ng mga apostol. Amen. Ilagay nila sa paanan ng mga apostol. Siyempre kasama yung pastor doon. Kaya hindi natin pwedeng alisin kasi kasama yan sa fivefold ang pastor. Pang-apat yan ang pastor. Amen po ba? Kaya dapat may naintindihan tayo sa salita ng Diyos. Dapat mayroon tayong alam sa salita ng Diyos. Hindi po yung makinig ka na lang. Pag napakinggan mo maniwala ka agad, dapat nagsusuri tayo. Dapat nagtatanong tayo sa ating pastor kung ano ba yung totoo talaga. Huwag basta-basta maniniwala. Amen. Kasi marami ngayon na nagtuturo na wala na yung 10 utos. Pero kung si Lord tatanungin natin, nandiyan pa yung 10 utos. Wala na yung ikapo. Pero kung si Lord tatanungin natin, nandiyan pa rin ang ikapo. Amen mo ba? Kaya huwag kayo basta-basta naniwala sa maraming magaling na nagtuturo na maraming tagapakinig, maraming tagapanood. Basta ang paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Kaya pag binago ang pagkapari, pag inalis ang pagkapari, kailangan din baguhin ang kautusan. Ano ba sa mga kautusan ang binago? Tingnan natin yung mga binago sa kautusan. Ayon dito sa Genesis chapter 17, verse 9 hanggang 14, verse 14. Genesis chapter 17 hanggang verse 14, sunod-sunod na verse. Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, ikaw at ang lahat ng sumusunod sa mong salinlahi ay dapat maging tapat sa ating kasunduan. Maging tapat sa ating kasunduan o maging tapat sa tipan ng Panginoon. Kasi may tipan dito ang Panginoon. Ikaw at ang lahat ng sumusunod mong salinlahi ay dapat maging tapat sa ating kasunduan. Ano ba yung kasunduan na yon? Sa 10, sa verse 10, ganito ang iyong gagawin. Lahat ng lalaki sa iyo ay tutuliin. Ayan, huwag tayong mangingilabot doon sa salitang pagtutuli kasi biblical naman po yan. Biblical yung pagtutuli. Lahat ng lalaki sa iyo ay tutuliin. At yan ang magiging palatandaan ng ating tipan. Yung pagtutuli. Amen. Ang pagtutuli. Lahat ng lalaki na silang sa iyong lahi ay tutuliin pagsapit ng 8 araw. Di ba si Jesus Christ nung 8 araw tinuli siya? Kasama rito ang aliping isinilang sa iyong sambayan. Kasama daw yung alipin na isinilang sa kanyang sambayan. Gayon din ang mga aliping binili sa dayuhan. Gayon din ang mga aliping binili sa dayuhan. Ang palatandaan ito, ang inyong katawan, ang magiging katibayan ng ating walang hanggang katapusang kasunduan. Ang sinumang lalaking hindi tuli ay itiwalag sa lahi sapagkat hindi siya tumupad sa ating kasunduan. At lahat ng lahi sa lahi ni Abraham na maging alipin man, mga binili man, lahat yan dapat tutuliin. Kaya pag hindi niya tinupad yung pagtutuli na yon sa laman, ay ititiwalag siya ng Diyos sa bayan ng Diyos. Amin po ba? Yan yung sa lumang tipa na sinusunod ng mga Pariseo hanggang sa
Sa bagong tipan, nandiyan sila. Kaya, mapansin natin na yung tipan na yan ay ang Diyos ang gumawa niyan at ang Diyos ang nagturo niya kay Abraham. Hanggang sa panahon ni Moises, yan po yung sinusunod ng mga Pariseo. Sabi dito sa Galatia, chapter 5, verse 1, verse 2, verse 3, verse 4, verse 5, verse 6. Galatia chapter 5, verse 1 hanggang verse 6. Malaya na tayo dahil sa pinalaya tayo ni Kristo. Kaya nga, magpakatatag kayo at huwag palipin muli, sabi diyan. Galatia chapter 5, verse 1 hanggang verse 6. Sunod-sunod na verse. Sabi diyan, malaya na tayo. Malaya na tayo, hindi na tayo, pinalaya na tayo ni Kristo. Malaya na tayo dahil sa pinalaya tayo ni Kristo. Saan pinalaya? Kaya nga, magpakatatag kayo at huwag palipin muli. Huwag daw palipin muli. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuloy kayo, binaliwalaan niyo si Kristo. Amen. Kapag nagpatuloy kayo, ay binabaliwalaan ninyo si Kristo. Binabalaan ko ang lahat ng taong nagpatuloy tungkol sa kanilang pagsunod sa kautusan. Amen. May babala si Pablo dito sa mga taong nagpapatuloy. Tungkulin nilang sumunod sa buong kautusan kasi pag yung kautusan ito ay sinunod mo, lahat ng kautusan ay sundin mo. Kaya may mga tao nakasunod sa kautusan, kailang bihira. Amen. Bihira yung mga naka-perfect ng kautusan. Pero may mga tao sa Biblia na talagang nagsumikap na masunod ang kautusan. May mababasa ka sa Biblia na mga taong sumunod sa kautusan. Pero hindi lahat kasi mahina ang tao. Hindi mapiperfect. Kapag nasunod mo yung siyam, pag hindi mo nasunod yung isa, baliwala rin yun. Kaya nasunod mo yung 8, tapos hindi mo nasunod yung 2, baliwala ang pagsunod mo. Kaya kailangan pag sumunod ka sa kautusan, sundin mo lahat. Kailangan ma-perfect mo yan lahat, yung 10 utos na yan. Amen. Tungkulin nilang sumunod sa buong kautusan. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. Amen. Kaya may mga taong nagsisikap na sundin ang kautusan. Hindi naman na nasusunod, lalo na yung mga Pariseo. Itinuturo nila sa mga tao yung sumunod, pero sila hindi man nila masunod. Ay mababasa mo sa kasulatan na talagang yung mga pari, sinisikap lang, sundin yung utos, pero nidaliri nila, hindi may lalapat sa ginagawa nila. Amen. Kaya, mahirap maging tagapagturo. Kailangan, ang lahat lang ituturo mo ay ipamumuhay mo, sundin mo. Kaya, sinabi na sila yung mga mapagkunwari. Pinabibigatan nila ang mga tao sa kanilang itinuturo, ngunit hindi nila sinusunod ang kanilang mga itinuturo. Kaya nasabi na sila yung mga mapagkunwari. Amen. Yung mga Pariseo at mga pari. Sabi diyan, ang pagtupad sa kautusan, ihiniwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. Kasi pinipilit nila yung mga tao na magpatuloy, lalo na yung mga hintil, kasi mga hintil tayo. Kami umasa na magiging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya. Si Pablo daw sabi niya, umasa kami na maging matuwid kami sa pamagitan ng pananampalataya kasi kakaiba kasi ang nagagawa ng pananampalataya kasi pag ikaw may pananampalataya kasi ang kagandahang loob ng Diyos ay nangyari sa pananampalataya na may paggawa. Hindi lang madaling sabihin yung pananampalataya, di po ba? Madaling sabihin yan, may pananampalataya ako, kay Kristo ako. Pero kung hindi ka naman sumusunod, hindi mo ginagawa, wala rin. Kaya ang pananampalataya ay may ebidensya. Nandun yung ating pagsunod sa ating Panginoon. Amen. Kaya, iba yung kautusan. Pag sinunod mo yung siyam, hindi mo sunod yung isa, may kasalanan ka sa Diyos. Dapat ma-perfect mo yung pagsunod sa kautusan. Kaya sa pananampalataya naman, sa biyaya ng Diyos kayo nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. Kasi may biyaya pa rin doon sa pananampalataya. Kapag yung 70% natin pananampalataya,
pinupunuan ng Lord yun, ginagawa niyang 100% kasi nga, kahit may kulang tayo, kaya nga sa biyaya sa kagandahang loob ng Diyos, naligtas kayo. Sa pamagitan ng pananampalataya, kahit kulang yung ating pananampalataya, pinupunuan nyo ng Lord. Amin po ba? Pinupunuan ng Panginoon. Kami umasa na magiging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu. Kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Sa mga nakipag-isa kay Kristo, Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Kaya makita natin yan na hindi na mahalaga yung tuli o hindi. Kasi sa mga Pariseo, binibigyan nila yung diin yung pagtutuli. Lalo na sa mga hintil. Kasi nga, habang nangangaral sina Pablo sa Antioquia, mabasa natin yan sa Gawa 15, verse 28. Kung umpisa natin sa verse 1 hanggang 27, mayroon dyan mga nagtuturo na kailangan lahat ng manampalatayang hintil ay tuliin. Pero tinutulan nito ni na Pablo na hindi na kailangan ang pagtutuli kasi ang mahalaga yung puso natin yung natuli, yung nabago bagay yung puso natin, mahalaga yun. Yun ang pinaka-importante, yung pananampalataya natin sa Panginoon. Hindi yung pagtutuli sa laman kasi kahit na 10 bisis ka mang tuliin, kung hindi ka man nagbabago, wala pa rin mangyayari. Kaya ang puso talaga ang dapat nababago. Alam ba, minsan, pag nagpaparepent ako, may mga taong ayaw mag-repent. Ay, hindi dumadaloy ang presence na Lord. Ayun, napapansin ko, nadidiscern ko, maraming ayaw sumunod sa prayer. Lalo na pagdating sa ikapo, parang hindi ko magawa, kaya ayaw ko mag-repent. Sa paghandog, ayaw ko mag-repent kasi hindi ko magawa. Pero alam niyo ba, na may kasalanan doon na nakatago sa puso ng tao. Kapag hindi ka nag-repent, may kasalanan nakatago sa puso ng tao. Na ito'y pagbabayaran niya pagdating ng takdang panahon. Kasi ang kasalanan, talagang kasalanan, mababago lang ang kasalanan kapag ang tao ay nagsisi, tinalikuran ang kasalanan. Kasi pagkatapos mong pagsisihan ang kasalanan mo, dapat mong tatalikuran ang iyong kasalanan. May mga taong takot magsisi. Takot na iwanan yung pag-iimbot, iwanan yung kasalanan. I mean ba, parang sasabi, hindi ko kaya na iwanan ang kasalanan. Kaya ayaw na sumunod sa prayer. Merong ganun, nadidiscern ko yan. Kaya mapansin natin na may mga taong dry, tuyo. Hindi dumadalo yung presensya kasi may hadlang. Ayaw mag-repent. Takot mag-repent. Takot magkaroon ng pledge kayo. Takot magkaroon ng commitment sa Panginoon. Kaya parang duwag sila pagdating sa katotohanan. Kaya hindi nila magawang mag-repent. Pero kayo rin ang lugi. Kaya pinapractice ko lagi ang repentance. Pagtalikod sa kasalanan kasi nga, mahalaga ang repentance. Kaya, mapansin natin, kapag hindi ka nag-repent, ibig sabihin may nakatago ka sa puso mo na kasalanan. Kaya, dry talaga. Hindi talaga dumadalo yung presensya ng Diyos. Kahit anong gawin. Kasi nasa puso yan ng tao. Kasi ang puso ng tao, diyan nanggagaling ang lahat ng kasalanan ng tao. Bilang isang pastor, natidiscern ko rin yun. Kung ang tao ay nag-repent o hindi. Kasi may mga taong takot mag-repent kasi ayaw nila magkaroon ng responsibilidad sa Diyos. Ayaw nila magkaroon ng commitment sa Panginoon. Amen. Kuha niya ibig sabihin? Takot sila na magkaroon ng pananagutan sa Diyos. Takot sila na baka hindi ko ito magampanan. Baka hindi ko makayanan gampanan yung mga responsibilidad na imbis na pagpapala ay naging cursing pa. Kasi ang puso natin diyan ang gagaling ang lahat ng kasalanan. Ayon sa Marcos 7. Amen. Kapag binasa niyo Marcos 7, nandun nagmumula sa puso ng taong kasalanan. Pumapasok na yan sa iba't ibang bahagi ng buhay natin kapag nag-uudyok ang puso ng kasalanan, talagang nagkakaroon ng kunikta sa lahat ng bahagi natin ng kasalanan. Kaya, dapat ang puso natin dapat malinis. Hindi tayo dapat natatakot. Dapat, napalala niyo yung Deuteronomy 12, verse 6, may 7 commitment, may 7 pledge, may 7 paghahandog. Isipin mo, mayroong mga taong takot doon. Pero talagang ang Diyos mismo nagsabi noon. Bakit? Siya ay makapangyarihang Diyos. Kapag marami kang pledge kay Lord, marami din na blessing noon. Amen.
Hindi lang po talaga nakikita ng tao, hindi po talaga napapakita ng tao kasi ang tao makasarili. Yung pagpaayos nila ng bahay, imbis na ang bahay na panaunahin, di ba, maraming mga hinahasik, kunti pa naan eh. Kasi nga, yung kanilang buhay ay mali sa Hagay. Inaral ko yung nakarasan. Bakit? May mali sa buhay na kasi, imbis na ang Panginoon ang unahin, ang sarili nila inuuna na. Bigyan nila kasiyahan ang sarili nila, binigyan nila ng karangalan ang sarili nila. Kapag ang sarili mo inuna mo, ang napapasaya mo doon tao, hindi ang Diyos. Talaga ang hirap talaga unahin si Lord, no? Ang hirap talaga. Napakahirap unahin ang Panginoon. Pero yun yung paraan para i-bless tayo ng Lord. Wala dapat ang takot natin. Kasi pag may takot ka, kasalanan ang takot. Ang takot ay may kalakip na parusa ng Panginoon. Kasi pag takot ka, hindi ka makasunod kay Lord. Kuha nyo kung bakit natatakot na tao. Kasi takot siyang mag-commit kay Lord. Takot siyang mangako sa Lord. Takot siyang sabihin na, Lord, magkukumit ako sa iyo. Takot ang tao. Kasi ang iisip na mawalan ako. Hindi niya alam yung kanyang ginagawa na pagsunod ay may blessing. Amen. May blessing yun. Kaya yun ang kahinaan ng tao. Kaya ipinaliwanag ko kung ano yung mga kautusan na inalis yung pagtutuli. Physical na pagtutuli. Pero sabi ni Paul, ang totoong nababago dapat sa atin yung puso natin. Sa kapangyarihan ng Espiritu sa manakipag-isa kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Hindi na importante yun. Kung tuli ka man o hindi sa mga lalaki. Ang mahalaga, sabi ni Paul, ang pananampalatang gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig. Ang pananampalata daw na gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Ang pinakamahalaga sa lahat. Amen. Kapag may pananampalataya ka, gumagawa yan. At nandoon yung pag-ibig. Udyok ng pananampalataya. Ay hindi na mahalaga kung tuloy man o hindi ang isang lalaki. Amen. Ang importante ay yung binago yung ating mga puso. Amen. Yan ang pinaka-importante dyan. Kaya, yun sa Acts chapter 15, verse 1 hanggang 17, pinagtalunan yan. Kasi may mga pumunta sa Antioquia na mga Pariseo na nagturo. Kailangan kayo tuliin para maligtas kayo. Sa paraan ng yung kaligtasan ay pagtutuli. Ay hindi naman yun ang paraan ng Diyos eh. Ang paraan ng Diyos yung ating pananampalataya sa Kanya. Yung ating pagsunod sa Kanya. Yung ating tunay na pagkilala sa Diyos. Yun yung paraan ng ating kaligtasan. At simple kasama na yung ating mga gawa. Kasi patay ang katawang walang espiritu. Gayon din, ang taong walang espiritu ng Diyos ay patay. Kasi pag ang katawan natin walang espiritu ng Diyos, patay ito. Kasi ang espiritu ng Diyos, yun ang nagbibigay ng buhay sa ating katawang patay. Tayo may espiritu tayo, kaya lang tulog ang espiritu natin. Tulog. Kaya pag nakontak lang espiritu ng Lord yan, parang spark plug na pag nasindihan ng puwersa ng spark plug yung umaandar. Pero yung ating espiritu, makapatay ang espiritu natin. Kaya pag nakontak ng espiritu ng Diyos, nabubuhay yan. Nagkakaroon ng malay, nagigising. Pag nakontak ng espiritu ng Diyos. Kaya pag wala ang espiritu ng Diyos sa katawan, patay ang katawan yan. Amen. Napansin nyo yung wala patay kay Kristo? Mga patay tayo. Wala tayong alam sa salita, wala tayong ganang manalangin, wala tayong ganang magbasa ng Biblia. Kaya saya sa atin yung inyong mga sarili. Ako ba'y buhay? Ako ba'y patay? May gana ka ba magbasa ng Biblia? May gana ka ba mag-pray? May gana ka bang dumalo sa pagtitipon? Amen po ba? Yun yung nagpapagana doon, yung Espiritu ng Diyos. Nung wala pa sa atin ang Espiritu ng Diyos, wala tayong desire kay Lord. Wala tayong kanasa-nasa sa Panginoon. Kasi ang ating gusto lang, ang mga makalaman na bagay. Yung mga gusto natin, yung ating mga sarili, yun, gusto natin pagbibigyan. Yung ating mga gusto. Ayun, yung ibig sabihin, mga patay sa spiritual. Amen.
wala kang gana-gana magbasa ng Biblia, wala kang gana-ganang manalangin, wala kang gana-ganang sumunod sa salita ng Diyos, patay ka. Amen. Kaya yung bumubuhay doon ang Spirit ng Diyos. Kaya, diyan natin nakita na may mga bagay na inalis. Una yung pagtutuli. Inalis na yun kasi wala namang silbi yun eh. Huwag kayong mangilabot doon kasi talagang biblical naman yan. Kasi kasunduan ng Diyos yan kay Abraham. Hanggang sa panahon ni Moises, sinunod ni Moises yan. Si Moises nga, kung hindi sila nagpatuli, papatayin sa sana ng Panginoon eh. Mababasa mo sa Biblia sa panahon ni Moises, papatayin sa ng Lord. Kaya tinuli siya ni Sapora, yung kanyang asawa. Ang kanyang asawa ang tumuli sa kanya. Kaya papatayin sana ng Lord kasi matigas ulo niya eh. Amin po ba? Papatayin sana sa Lord. Ayaw mo sumunod ha, papatayin kita. Kaya siguro takot sa sugat. Kaya si Sapora ang nagtuli sa kanya. Sa pamagitan ng batong matulis. Matadaanan niya pag nagbasa kayo ng Biblia. Kaya, tinigilan ni Lord yung pagpatay sa kanya. Amen. Kasi tipan yan, kasunduan yan eh. Pero sa bagong tipan, inalis na yon. Wala nang bisa ang pagtutuli. Kasi ang mahalaga doon, yung pananampalataya na may udyok ng pag-ibig. Ang mahalaga doon, yung puso natin na bago. Ang puso natin malinis. Yan ang pinakamahalaga doon. Kaya, pinagtalunan yan sa Acts 15. Basahin niyo yung Acts 15. Tandaan niyo. Pinagtalunan niya ng mga Pariseo na nakihalo sa mga apostol. Kasi noong time na yun, may mga na-convert na mga Pariseo. Kaya lang, hindi talaga nabago lahat ang kanilang faith, ang kanilang panampalataya. Mayroon pa sila mga doktrina about pagtutuli. Kaya, nagpadala sila sa Antioquia ng mga taong kailangan tuliin daw yung mga hintil. Kasi pag hindi daw sila tinuli, hindi daw sila maliligtas. Ay hindi naman nakabatay sa pagtutuli ang ating kaligtasan, kundi nababatay sa pananampalataya na mayroong pagsunod at paggawa. Pagsunod at paggawa. Yun yung batayan ng ating kaligtasan. Kasi yung ating pananampalataya dapat may ebidensya. Yung ating pagsunod, yung ating magawa, yun ang dapat nating makita ng ebidensya ng ating pananampalataya sa Panginoon. Dito sa Hebreo chapter 10, verse 4 hanggang verse 10. Hebreo chapter 10, verse 4 hanggang verse 10. Sunod-sunod na verse yan. Chapter 10, verse 4 hanggang verse 10. Sunod-sunod na verse. Sapagat ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi nakapawi ng kasalanan. So yung dugo daw ng mga toro, kasi ang dugo ng toro dati, ng mga baka, ng mga kambing, winiwisik yan sa altar, winiwisik yan sa kautusan, winiwisik yan sa taong makasalan para maalis ang kasalanan. Pero hindi naman talaga nakapag-alis ang kasalanan kasi dugo lang kasi ng hayop yun. Baga sa sugat, sa sakit, in-apply mo ng gamot, kumalma, pero nandun pa rin yung sakit. Hindi talaga lubusan nakapag-alis ng kasalanan, hindi talaga lubusan nakapagpatawad ng kasalanan, yung dugo ng mga toro, ng mga kambing. Nakapagpapawi ng kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y naparito sa daigdig, naparito siya, hindi talaga sa taga-daigdig, kundi naparito sa daigdig, hindi talaga narito sa daigdig, kundi naparito siya. Sinabi niya sa Diyos, ang mga pag-aalay ng pati mga handog at mga hayop na handog na susunugin, hindi mo ibig sa dambana dalhin. So, yung dugo, inalis na. Dati sa lumang tipan ay matibay ang dugo. Kasi winiwisik yan sa altar, winiwisik sa kautusan, winiwisik sa taong makasalanan, dugo ng mga toro para maalis ang kasalanan. Pero sa katotohanan, hindi talaga nakapag-alis ng kasalanan yun. Kasi dugo lang ng hayop yun. At dahil diyan, ng sekreto yung naparito sa daigdig, ibig sabihin, hindi talaga sa taga rito, ibig sabihin naparito sa daigdig. Sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay, pati mga handog, at ng mga hayop na handang sunugin, ay hindi mo ibig sa dambana dalhin. Kasi dinadala yan sa dambana para sunugin. Yung mga hayop na yan. Tulad ng baka, ng kambing, ng tupa, sinusunog yan. Yung taba niyan sinusunog. Para masamyo ng Lord, para matuwa ang Panginoon. Parang paghandog ba ni Noah, naghandog siya ng pinakamalinis na hayop. Nung masamyo ng Diyos, pinatawad ng Diyos ang kasalanan ng tao. Kaya pinadami niya ulit ang tao. Nung paglabas nila sa barko, naghandog siya ng
mga hayop na malilinis. Kaya, isa pa yan sa inalis yung dugo, inalis yan. Yung sinusunog na hayop, tulad ng baka, taba ng baka, mga kambing, sinusunog pa yan para masamyo na po yan. Inalis na rin po yan. Wala nang bisa yan. At mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya, ihanda mo ang aking katawan, sabi ng Panginoon. Ihanda mo ang aking katawan. Kaya, ihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya, sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban. Kaya, yung dugo na yon, kapalit doon, yung dugo ni Kristo, na siyang perfect na dugo, na siyang luminis sa ating kasalanan. Hindi na po nakapaglilinis yung dugo ng hayop ng toro. Kundi ang dugo na po ni Kristo, yung pinalit doon. Kaya inalis na po yung dugo na yun. At yung hayop na sinusunog, inalis na rin yun. Kasi pinalitan ng katawan ni Kristo na inahain sa krus. Yun yung kapalit doon. Yun yung mga inalis. Amen. Hindi ko tulad ng doktrina ng iba na lahat daw ng kautusan inalis. Eh ba wala na tayong susundin kung inalis. Amen po ba? Kita nyo kung inalis yung kautusan, lahat ng kautusan, wala na tayong susundin nun. Amen. Kung inalis ang mga bahagi ng kautusan, wala na tayong susundin. Eh di, labo-labo na lang tayo. Kanya-kanya na lang tayo, wala na tayong sinusunod eh. Amen po ba? Ibig sabihin, nandoon pa rin yun. Amen. At ihanda mo aking katawan, kaya sabi na, ihanda mo aking katawan, O Diyos, upang maging handog. Kaya sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban. Kaya talagang, mula sa simula, talagang sumunod naman talaga ang Panginoon. Sinabi mo na niya, hindi mo nais o kinalugdan ang mga pang-alay, handog na mga hayop. Hindi na nalugod ang Diyos doon sa mga pang-alay na mga handog ng mga tao. Mga handog na sinusunog at mga handog dahil sa kasalanan. Kasi yung mga handog na yan, ihinandog yung para sa kasalanan ng tao. Para pag nasamyo ng Diyos, ang Diyos ay nababanguhan sa handog ng tao, mapapatawad ang kasalanan ng tao. Ngunit dumating ang time na hindi na po natanggap ng Diyos yung dugo na yun at yung handog na sinusunog. Kasi ang katawan na po ni Kristo at dugo yung naging kapalit noon. Kasi mabisa ang dugo ni Kristo, mabisa yung katawan ni Kristo na ihinandog sa krus. Amen. Ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Kaya yung mga handog na yon, inalis ng Diyos. Kaya titingnan natin ng maigi yung Biblia kung ano yung mga inalis na handog. Yung dugo, yung sinusunog, yun po yung inalis at pinalitan ng handog ni Kristo. Amen. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Dahil diyan, at dahil sa sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ginawang banal ni Jesucristo sa pamagitan ng minsang paghandog ng kanyang sarili at iyon ay sapat na. Ibig sabihin, kompleto na yon, sapat na. Wala nang kulang, wala nang idadagdag doon. Amen. Kaya makita natin na yung kamatayan ni Jesus sa krus at yung dugo niya, yun ang naging perpektong pangtubos ng ating kasalanan. At saka yung katawan niya, yun yung alay para sa ating kapatawaran sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Kaya mahalaga na alam natin yan. Una, yung pagtutuli. Pangalawa, yung dugo ng hayop, inalis na. Yung sinusunog na hayop, inalis na po yan. Alam natin dapat kung ano yung mga inalis. Kaya itinuturo ko ito maigi para maintindihan nyo na yung mga pari at saka mga libita, inalis na rin sila. Nung binago ang pagkapari, binago din yung kautusan. Pero ano ba sa mga kautusan ang binago? Ang binago doon yung pagtutuli at saka yung dugo ng hayop at saka yung katawan ng hayop na susunod. Yun yung inalis. Hindi lahat. Amen. Kaya wag na kayong magturo na tungkol sa pag-aalay ng mga handog sa mga parit libita kasi wala na sila. Pinalitan na yun ng fivefold ministry. Amen. Sila na yung tumatanggap noon. Kasi sila na po yung, nung umakyat si Kristo sa langit, nagtawag siya ng mga kaloob, nagbigay siya ng mga kaloob, at isa nga doon sa apostol, isa nga doon sa propeta, isa nga doon sa evangelista, isa yung pastor, pang-apat yung pastor, at saka guro, mga guro.
Amen. Yun yung ipinalit doon bago siya umakyat sa langit. Kaya nag-iwan siya ng mga kaloob sa mga tao para patibayin ang kanyang katawan. Kaya yung 5 na yun, yun ang nagtutulong-tulong para patatagin ang katawan ni Kristo bilang mananampalataya kay Kristo. Kaya dapat natin makita at maintindihan yan. Amen. Itinuturo ko yan sa inyo kasi minsan kulang pa rin ang iba sa aral. Pagbabasa ng Biblia, pag-meditate, pag-evaluate ng mga mensahe. Kaya pag nagtuturo kayo, huwag niyo sabihin na tayo kailangan magbigay ng may kapo sa mga pari at mga libre. Wala na po sila. Inalis na sila. Binawian na sila ng load ng kaharian. Amin mo ba? Matthew 21. Basahin niyo maigi. Hebreo chapter 7, verse 11 hanggang 12. Amen. Kaya wala na silang bisa. At saka yung makikita natin mga pari ngayon, hindi po talaga totoong pari ng Diyos. Kasi mga pagano po yan. Kita mo yung ang Kristo nila, nakapako pa rin sa krus hanggang ngayon. Amen? Yung Kristo natin, ang Kristo ng mga Kristiyano ay nasa langit na. Amen po ba? Yan ang pinakaiba doon. Yung Kristo na nakapako pa rin sa krus. Nakabayubay pa rin sa krus. Hindi pa rin naalis sa krus. Yung Kristo nila. Pero yung ating Kristo ay nasa langit na. Amen. Yan yung mga paganong pagsamba. Hindi totoong sa Diyos na pagsamba. Kasi may mga imahin pa rin. Kasi doon sa Exodus 20 verse 1, huwag kayong gagawa ng ibang Diyos. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos. Liban sa akin. At huwag kayong gagawa ng anumang imahin upang sambahin sa lupa, sa langit. Bawal yun. Kasalanan yun sa Diyos. Amen po ba? Sa Exodus 20 yun. Nandoon yung nakalagay yung 10 utos. Hindi po inalis yung 10 utos na yun. May bisa pa rin yun hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya, yung iba naman, ang doktrina na wala doon 10 utos. Hindi po totoo yan. Dapat alam natin kung ano yung mga inalis doon sa kautusan. Ang pagtutuli, yung dugo, at saka yung hayop na sinusunog. Yun po yung inalis doon. At saka yung mga parit libita, sila po yung inalis. Amen. Yung iba, mangungupya na lang yan. So, wala na sa Bible yung kanilang kinokopya. Kasi nga, yung mga pari na yon na nag-idol ng mga Diyos-Diyosan, hindi po sa Diyos yan. Kasi nga, tinan nyo, nung ako yung naging dating gano'n ng aking paniwala, wala pa lang nagpupuna sa akin. Wala pa lang nagpupuna sa akin na, uy, kasalanan yan. Kayo, pinuna ba kayo? May nagsabi ko sa inyo, uy, mali yan. Sumampa ka sa Diyos-Diyosan, lumuhod ka dyan, mali yan. Walang nagsasabi. Hindi ka nagdumadalaw sa bahay ang mga yun. Yung pinakapari nila. Nakita pa kayo nagdadalaw sa bahay-bahay yun? Ang pastor nagdadalaw. Hindi po ba? Ang pastor ay nagdadalaw. Pero yung mga pari na yun, hindi tayo nagbibisita sa mga bahay-bahay yun. Kita pa kayo ng pari na nagba-Bible study? Amen. Yan ang pinakaiba sa pastor. At saka sa pari. Ang pari, hindi talaga nagba-Bible study yan. Hindi talaga nagdadalaw-dalaw sa mga bahayan. Pero yung pastor ay nagdadalaw yan, nagba-Bible study yan. Yan ang pinakaiba doon. Kita yung pinakaiba? Kita ba kayo ng pari na nagba-Bible study? Meron kayo nakita? Wala. Ang pastor nagba-Bible study. Ang pastor nagpipray sa may mga sakit. Amen. Tayo nagdadalaw sa may mga sakit, pero sila hindi po nila ginagawa yun. Kaya makita natin na yung mga pari noong unang panahon, mga totoong pari yun, talaga na sa Diyos din sila sumasamba, sa Espiritu at katotohanan. Kaya lang, ang pagdating ni Kristo sa mundong ito, yung mga Pariseo at mga pari, hindi nila tinanggap si Lord. Kaya inalisan sila ng bisa, inalisan sila ng power, inalisan sila ng kaharian ng Diyos. Kaya ganun ang nangyari kasi kung sila pa rin dapat, hindi pumili si Lord ng fivefold ministry. Dapat sila pa rin. Kaya nga, dahil hindi na sila, expired na sila, hindi na sila mabisa, kasi hindi na tinanggap si Lord. Kaya si Lord ay tumawag ng 5 pagtawag at ito'y kanyang pinagkalooban. Apostol, propeta, evangelista, pastor at guro. Yan po yung mga tinawag ni Lord bago siya umakyat sa kalangitan. Amen.
Yan ang kinatawan ni Lord. Dati, si Lord ang pumalit doon sa mga pari na yun kasi yung mga pari na yun may kahinaan na mamatay kaya pinalitan sila ng hindi na mamatay. Si Kristo nga, yung hindi na mamatay. Kaya mapansin natin na si Kristo bago umakyat sa langit ay tumawag siya ng 5 pagtawag at binigyan niya ito ng mga kaloob para magturo sa mga tao, para magpalakas sa mga tao, para magpatibay ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Dapat alam nyo rin yan. Kasi nga, pinapaalala ko sa inyo kasi tayong mga nagtuturo ng salita Diyos, tayong mga nagtuturo ng salita Diyos ay pinaniwalaan ng mga tao. Kasi baka mapaniwala natin sila doon sa hindi na tama. Amen po ba? Amen. Kasi pag sinabi nyo, ay, yung mga parit, mga libita, tumatanggap pa yan ng ikapo. Wala na sila. Kaya tayo, ang inaalala ko doon, kaya pinalalahanan ko kayo, yung ang mga tao nakikinig sa atin, baka mamali yung interpretasyon nila doon sa mga itinuturo natin. Amin ba ba? Ingat kayo. Dapat i-evaluate talaga kayo. Wala na sila. Inalisan sila ng kaharian at binago yung pagkapari, binago din yung kautsan. Pwede lahat ng bahagi ng kautsan ay binago ng Panginoon. Yung 3 lang na yan. Una, yung pari inalis. Yung mga libita inalis. At yung pagtutuli inalis. Yung dugo inalis ng hayop. At saka yung hayop na sinusunog inalis po. Yan na po yung 4 na yan yung inalis. Kasi naging problema sila ng Panginoon nung dumating si Lord sa mundo. Hindi nila tinanggap si Kristo. Kaya si Lord pumili ng mga taong masunurin sa Diyos. Doon ibinigay yung kanyang kaharian sa mga taong sumusunod sa kanyang kalooban. Amen. Kaya dapat alam din natin yan kasi ilang beses ko na ito na ituro. Kaya lang, hindi pa rin talaga nakukuha. Kaya ulit-ulitin natin para makuha. Para maintindihan. Amen. Kaya minsan, yung pagtuturo natin, 1, 2, 3, hindi pa rin talaga makuha kasi nga may mga bagay na ay iba siguro ang focus natin kaya hindi natin makukuha yung inaaral sa atin. Kaya kayo, pag nagturo kayo about giving, i-evaluate nyo kung saan pupuntahan. Amen. Wala na doon ang pari, wala na doon ang libita. Kasi wala na nga sila. Binago na nga ng Panginoon. Amen. Binago na ng Lord. At sa kapag natin sa kautusan, hindi lahat ng kautusan ay inalis. Kundi meron lang mga bagay na inalis. Bagamat sinang-ayunan ito ng kautusan kasi nung panahon na yun, sinusunod ng mga tao yun. Pero pagdating sa bagong tipan, ay wala ng bisa. Yung dugo, wala ng bisa yung sinusulog na handog. Kasi pinalitan ito ng dugo ni Kristo na perfect at pinalitan ito ng katawan ni Kristo na walang kapintasan. Amen. Hanggang diyan lamang po yung mensahe natin. Sana may natutunan tayo sa mensahe. Kaya ingat kayo sa inyong mga pagtuturo. Kasi mahalaga yung ating mga ituturo at tayo po ay pinaniwalaan ng mga tao. Dapat yung totoo yung ating ituturo. Amen po ba? Amen. Kaya walang gagawin mo din magbasa ng Bible, mag-pray, hingin natin sa Lord yung kanyang motibo, yung katotohanan ng Panginoon. Kaya basahin niyo yung bilang 18 pababa. Sila yung may karapatan doon sa mga ikapo. At yung hindi magbigay ng ikapo ay papatayin, sabi ng Panginoon. Ang sabi sa mga Levita, kapag hindi nyo ibinigay ang mga ikapo nyo sa mga pari, kayo yung mamamatay. Basahin nyo kasi para naintindihan nyo. Ang kamatayan kasi na sinasabi ng Lord ay hindi agad-agad nangyayari yan. Kasi si Lord, nagpapasinsya habang tayo ay nabubuhay pa. Kapag dating ng takdang panahon, lahat ng mali natin, lahat ng hindi tamang ginagawa natin ay pagsusulit natin sa ating Panginoon. Lord, salamat po sa gabing ito. Pagpalain mo yung mga salita. I-bless mo yung iyong mga salita. Turuan mo kami, Panginoon, na magkaroon kami ng karunungan, magkaroon kami ng compassion, magkaroon kami ng passion sa ministry mo, Panginoon. Lalo na sa aming pagkakaisa, aming pagkasama-sama, pagkatuwang sa gawain mo. Salamat po. I-bless mo ang iyong mga salita. Maranasan namin lagi ang karunungan mo, ang pagpapala ng iyong mga salita. Sa pangalan po ni Jesus, Amen, Amen.